Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras man nyo man ito mapanood. So, hello! Nandito na naman tayo sa Toyota Plaridel. So, kasama natin si Sir Martin Carpio. So, vlogger din yan. So, panoorin nyo yung mga vlog niya. Another day, another client. So, ang mag-uusapan natin ngayon, marami nagtatanong nitong mga clients, ano ba yung requirements natin kapag kuha tayo sa sasakyan? Tsaka, ano kaya yung reason bakit yung ibang client natin na-decline? Alamin natin ngayon at pag-usapan natin. So, umpisa natin, ano ba yung dalawang klase ng transaction kapag kukuha tayo ng sasakyan? Cash tsaka installment. So, sa cash, madali lang naman. Magdadala ka lang ng one valid ID, kahit anong ID, para lang ma-check namin kung tama yung spelling ng pangalan natin, birthday, and then cash. Pwedeng cheque, pwede rin namang bank transfer, or dalhin nyo sa amin ng cold cash, and then release na natin yung unit nyo. So, yun lang kapag cash transaction. And then kapag installment naman, discuss niya. Para sa application naman ng installment, kapag employed ka, ID lang, mas maganda kung primary ID, yung with signature. Tapos, COE with income or compensation. Ngayon, kung wala kang COE na may sahod, yung 3 months lateness na payslip, pwede na yun. Oo. Tatlong klase kasi yung ano natin, mga nag-a-apply. So, yung una nyo sinabi, yung employed. Tapos, meron tayong self-employed and then yung mga OFW natin. So, nasabi niya na yung sa employed. So, sa business naman tayo. Kapag business ba? Business. So, kapag business naman, madali lang din. So, business permit or DTI, pwede tapos ID. Meron nagbi-video sa amin. Nahiya bigla. ID, tapos kung meron kayong bank statement, makakatulong yon. Pero kung wala naman, kahit bigay nyo lang sa amin yung account number, okay na yon. Business permit, ID. Yun lang. So, ito yung medyo madugo lang na part, yung sa mga OFW natin. So, ano ba yung sa OFW natin? Actually, simple lang din siya. Hindi naman siya ganung kadugo. Mm. Contract lang, tapos Okay. ID. Yun lang, contract tsaka ID lang. Mas maganda kung nakabakasyon. Kung hindi naman nakabakasyon, proof of remittance lang sa asawa. Proof of remittance lang sa asawa pag hindi nakabakasyon. Pag nandito, kahit kapatid, pwede. Yung co-maker, parents, pwede rin anak. Ayun. Yun lang naman kapag OFW. Oo, kapag OFW kasi required na may co-maker, di ba? So, kung nandun yung OFW, kunyari, nandun siya ngayon sa abroad, ang pwede niya lang maging co-maker, yung asawa niya. Pero Wala kung nang nandito siya, yung sinabi niya nga, yung parents, kapatid, or Magulang. asawa. Pwede rin yung common law or partner nyo. Kung nandito yung nag-a-apply na working abroad. So, yun lang. Ayun lang yung mga natin, requirements. Ang bilis lang. Paano naman pag yung mga... May mga client kasi tayo na na-decline. Siyempre, ginagawa naman namin yung best namin. Kaso, minsan hindi rin namin alam kung paano kayo matutulungan. So, pag-usapan din natin, bakit nga ba na-decline yung ibang client natin? So, ikaw? siguro sa screening pa lang, dapat cooperative parehas kayo. Si sales agent, tsaka si client, dapat tulungan sila. Dapat hindi sila yung parang, uy, ito. Dapat hindi kayo mahihiya sa amin. Hindi naman namin kayo husgahan or what. Kunyari, previously may canceled card tayo, credit card na hindi natin natapos, or loan na hindi natapos. Mas maganda, inform nyo kami para alam namin kung paano natin siya magagawa ng paraan. Ano pa ba yung mga reason? Insufficient. May mga client na ayaw nila ng may co-maker pero yung salary bracket nila hindi pasok dun sa ina-apply na unit. So doon pa lang, hindi kayo madedecline pero hindi na kayo hindi na kayo Nakalimutan ko pasado yung sa word. screening. Yon. Ganon. So, mas maganda talaga yung mga, kunyari, insufficient yung income natin. Mas maganda, nalalaman namin or yung mga previous loan nating hindi natapos, maganda ipaalam nyo siya sa amin para mas maaga pa lang, masolusyonan na natin. So, yun lang. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga reason? Parang wala na. Yun lang usually, no? Sa mga sa CI, yung mga isasagot, kapag binriefing kayo ng mga kausap nyong sales agent, 90% ma-approve kayo kapag sinunod nyo sila. Yes.
Kasi doon pa, yun yung start ng application eh. Kapag doon pa lang hindi nyo na sila sinunod, tapos lalo't na gagawan kayo ng paraan, hindi talaga kayo ma-approve. Ayan. Kasi syempre, bilang sales, di ba? Gusto na namin kayo mabentahan. Gusto namin kayo matulungan. Win-win. Ganun. So, yun lang. Kung may mga tanong pa kayo sa amin, pwede naman kayo, feel free to message. Lalagay namin dito yung number namin, 2. So, sa kanya dyan, hindi ko nalalagay yung number. Sa'yo na lang. May number na lang niya, guys. Hindi, joke Joy lang. Sabeliano. Ilalagay ko pareho. Mamili na lang kayo. So, yun lang. Bye-bye! Mag-comment kayo sa baba kung meron pa kayong mga tanong, ha? Bye-bye!